Good morning! Parang konti tayo, no? Not expecting this. I was expecting more. Okay. Although siguro reminder lamang po, meron pong BSL Christmas party, Cell Christmas party right after the service. So I'll be directing the program later on. So please do await for that. Alam ko ang karamihan sa inyo excited din for this. Okay. Siguro mahalaga na makita natin as we continue our study. Sinimulan natin ito last Sunday, yung pag-aaral natin sa incarnation of Jesus Christ. At sinimulan natin ito sa John chapter 1 from verse 1 to 3. Nakita natin sa pag-aaral ng iyon ng tatlong katotohanan na mahalaga na ating matandaan. So ito po yung tatlong bagay na mahalaga that we have studied last Sunday in John chapter 1 verse 1 to 3. Si Jesus ay Diyos, si Jesus ay tagapagligtas, si Jesus ang naghayag sa atin kung sino ang Diyos. So mahalaga po yung kanyang pagdating because all of that, kung wala po ito, ay wala pong kaligtasan para sa ating lahat. Ngayong umagang ito, ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa John chapter 1, verse 4 to 5. Okay, I'll be reading it in ESV version again. Sabi po dito, John 1, verse 4 to 5, In Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Let us pray. Lord, we ask for your grace, we ask for your mercy. We ask, Lord God, that you will allow each one to truly see that true life, oh God, can only be found in Jesus Christ. And may this message, Lord God, bring truth, Lord God, into the hearts of the people. And I pray, Lord, na magbigay po ito, Panginoon Ama, ng pagbabago sa buhay po ng bawat isa, na makita ang tunay na buhay sa Kanya, ang buhay na dapat nating isinasabuhay ngayon ay ayon lamang din sa buhay ni Kristo Jesus. So we pray for your blessing, O God. In Jesus' name we pray. Amen. So ating simulan ang ating pag-aaral sa verse 4 at nakikita natin kaagad yung tema. Okay, may tema dito ang ating Panginoong Jesus. Sabi dito, In Him was life. Okay, the word life actually appeared 36 times in the Gospel of John. Ito po yung pinakamaraming paggamit ng word po na life in the New Testament. Okay? At ito ay isa sa pinaka-importante ng tema dito sa Gospel of John. Dahil sinundan ito sa John chapter 1 verse 1 to 3 kung saan nabanggit yung mga katotohanan patungkol po sa Word, patungkol po kay Jesus. Okay? Kasi sabi doon, the Word was with God, and the Word was God, and that all things were made through Him. Dito ipinapakilala sa atin yung Word na ating Panginoong Jesus na siya yung second person of the Godhead. Okay, na siyang subject dito po sa gospel na isinulat ni Apostle John, kung saan hinahayag ang source of life of all in the universe. Pinagmulan ng buhay ang ating Panginoon sa buong universe. So, create tayo, ang buhay ng tao ay nagmula sa Kanya. Pero ang tao ay nagkasala, nawala yung buhay na yon, at tayo ay namatay sa harapan ng ating Panginoon. Sa Kanyang muling pagdating, siya ay muli nagdadala ng buhay para sa mga tao na Kanyang ililigtas. Pero mahalaga na makita natin that Jesus not merely possessed life, but life itself is found in Him and comes through Him. Mahalaga makita natin yon. Akala kasi natin, tayo, ngayon, okay, kung kayo, kunyari daw, nung hindi pa tayo Christian, o kung hindi pa kayo Christian until now, akala natin ito na yung buhay. At may direction tayo na ginawa sa ating mga buhay na ito yung gagawin ko, may mga plano na tayo sa ating buhay, akala natin yun yung life. But in reality, mas nakita dapat natin, especially kung ikaw ay naging Kristiyano na, magkakaroon ka ng mas tamang pananaw kung ano ang life. That life is not about self. That life is about God. That life is about following Jesus Christ. Kaya nga, ang buhay, ang tunay na buhay ay tanging matatagpuan lamang kay Kristo. Kaya nga, isa sa pinakamahalagang palatandaan kung ikaw ay Christian, tanungin mo ang iyong sarili. Ikaw ba'y namumuhay para kay Kristo o para sa iyong sarili? Kasi kung namumuhay ka pa rin, dictated yung buong araw mo. Kaya ngayong araw na ito, dictated ito ng lahat ng kagusto mo. Gagawin ko yung gusto ko. Next day, ganun ulit. Next day, ganun ulit. For the whole week, for the whole month, for the whole years, ang buhay mo dictated ng gusto mo, then it's in question that you have found life in Christ. Because if you have found life in Christ, kung natunay mong nakuha at nakita kay Kristo ang buhay sa Kanya, magbabago ito na ang buhay mo ngayon ay nakasentro na sa ating Panginoong Jesus.
Kaya nga sabi sa John chapter 5 verse 26, "For as the Father has life in Himself, so He has granted the Son also to have life in Himself." At kung may life si Christ by Himself, kaya bigay ng ating Panginoong Diyos, kaya ito'y Kanyang ipinagkakaloob din sa ating lahat, upang tayo ay mailinya sa buhay ng ating Panginoong Jesus. All life in Christ, including physical or biological life, okay, ay mula po sa ating Panginoon. Okay? Pero ang pinakatuon dito ng ating writer na si Apostle John, ang kanyang tuon ay ang makita yung spiritual life. Okay? Physical, biological life natin galing kay Jesus, pero ang pinakatuon dito ay ang ating pang-spiritual na buhay. At madalas na ginagamit na salita ni John dito ay yung salitang eternal life. Okay? Sa Gospel of John. Sabi nga sa John 3:16, says that God loved the world and sent His Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So ito yung life. Okay? Sabi nga ni Daniel Doriani, and I will be quoting him most of the time, dahil maganda po yung kanyang direction o yung kanyang teaching regarding this. Sabi ni Daniel Doriani, and I quote, "We should think of eternal life not merely in terms of quantity, but also of its quality. It is the life that God has lived in us now. It is not the prolonging of our earthly kind of life, but the heavenly life that brings in us the moment we believe on Jesus and never ends." Mahalaga po na maintindihan po natin yung sinasabi po dito ni Daniel Doriani na hindi po yung length. Hindi po yung minsan ang thinking na, magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. Wow, ang saya. Kaya hindi po yun. But the quality of life itself, yung life ni God na nais niya, na nakaayon sa buhay niya, yun po yung ngayon ibinibigay sa ating lahat kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, and if you have come to faith, nag-start na po yung eternal life. Kung ikaw ay Christian, alam mo ba na ikaw ay may eternal life na ngayon? So kung ako ay nanampalataya in year 2001, yun po yung time of conversion, hindi ko na maalala kung anong araw yun, pero that was the year I do believe I came to faith, doon na nag-start yung eternal life. Yung eternal life is not the length. Eternal life is the quality of life. At doon, time na yon, kung kayo man ay naging Christian, kung anong taon man ito, na-receive ninyo is not the length of life, but the quality of life na nanggagaling kay Kristo. May pagbabago ba? Is there transformation? Is there a renewed mind sa ating mga buhay na, hindi, ang buhay ko ngayon, kay Kristo Jesus na. So, syempre nung naging Christian tayo, dumating tayo sa punto na maunawaan natin, ito kasalanan, dapat ko siyang talikuran, ito ang kalooban ng Panginoon, ito yun ang dapat ko ngayong sinusunod. Ganun po ang buhay ng merong eternal life. May patuloy na pagtalikod sa kasalanan, may patuloy din na pagsunod sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ang quality ng life natin ay hindi na nakabase sa ating preference, hindi ito nakabase na sa ating kagustuhan, kung hindi inililinya na natin ang ating buhay at ibinabase na natin ito ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. According to John, mahalaga din itong makita, the opposite of eternal life is not death, but eternal condemnation. Sabi nga sa John 3, verse 36, "Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him." So if you will, kung ikaw patuloy natatalikod kay Kristo Jesus, patuloy na hindi naniniwala na nanampalataya sa Kanya, ikaw ay kakaharap sa condemnation. Kaya nga ito, obvious ito sa buhay ng mga wala pa kay Kristo Jesus. Akala nila masaya sila kasi minsan, dapat makita natin. Being a Christian doesn't mean na you will have an abundant life. Hindi ito, alam mo yun, riches or everything na parang mas magiging maayos ang ating buhay, mas magiging masagana ako. Oy, binibless ako ni God kasi maganda trabaho ko, maganda income ko, marami akong pera. Paano yung mga Christian na mahirap? So, hindi sila binibless ni God. So, hindi nakabase, actually, in finances, hindi ito nakabase sa status ng isang tao, pero nakabase ito sa blessing na makilala natin ng Panginoon. Ngayon, bakit ko sinabi ito? Yung eternal life na meron tayo, nakabase na siya sa pagbabago ng ating buhay, ng ating puso, ng ating pag-iisip na naililinya ito sa ating Panginoon. Ngayon, kung ikaw ay namumuhay na
Sabi mo, you're professing to be a believer, at ang thinking mo, you are blessed and you are okay with the Lord, pero wala naman talagang life na nagpo-follow kay Christ, wala talagang submission sa authority ng ating Panginoon, then maaaring yung blessing na sinasabi mo ay condemnation, wrath, para hindi mo lalo siyang makilala. Nakukuha nyo yun? Kasi mahalaga po nating makita ito that sometimes riches might fool us. Happiness in life might fool us. But the question is, if you really have eternal life, dapat po na makita ito sa ating pamumuhay na may hatid na pagbabago. May hatid na takot sa kasalanan. May hatid na pagtalikod sa kasalanan sa bawat araw. Na hindi mo ito hinahayaan sa iyong buhay dahil ito'y laban sa kabanalan ng ating Panginoon. At yung bagay na ito magpapatuloy sa buhay ng isang tao na wala pa kay Kristo, yung wrath o galit ng ating Panginoon sa Kanya. Kasi pwedeng galit niya, sige, bibless kita para hindi mo na ako makita. Sige, bibless kita, hayaan na kita. It's not about, yung material blessing or status blessing, but the blessing of knowing God and having that fear before the Lord and submitting to Jesus Christ. Mahalaga po ito na maunawaan po nating lahat. Sabi nga ni Daniel Doriani, again, to receive eternal life is to be saved from God's holy judgment and enter into Christ's eternal reign of glory. Hindi lamang po, ako nanampalataya na ako, Brother Jay, so wala na yung judgment. Yeah, true po yun, that is truth, pero you have to look at your life. Mahalaga po na makita natin ito. Ang tingin po ng maraming tao na kapag ikaw ay nananampalataya kay Jesus, actually, ito yung, siguro narinig nyo ito sa maraming tao. Ayoko kay Kristo Jesus kasi kapag nanampalataya ako sa Kanya, maraming mawawala. Di ba? Mawawala na daw ang fun o ang happiness nila. Pero ang katotohanan, akala lang nila masaya sila. Ang makilala ng tunay si Jesus, actually ang tunay na kagalakan. And I do believe, kung ikaw ay mananampalataya, you attest to that. Kung tunay kang mananampalataya. Kasi ma-define mo na eh. Ako siguro, in my own example of life, akala ko, ang saya-saya ko na before. May barkada ko, I go out palagi, we do these things, I can do everything freely. Akala ko, ang saya-saya ko nun. But every time before I go to bed, I feel empty. Alam mo yun? Yung parang, okay, bigla kang ulit may realization, okay, ang dami ko na naman problema. Tapos bukas ulit, gusto ko makasama barkada ko, gusto ko makasama yung mga kaibigan ko para maging masaya. Parang masaya na naman. Tapos after the end of the day ulit, pag uwi ko sa bahay, wala na naman. In reality, nakakalungkot po at dapat makita natin ito kung tunay tayong Kristiyano dahil yung po yung pagbabago. Nakakalungkot lang ang katotohanan ito dahil marami magsasabi na Christian sila, pero ang joy nila ay sa mundo pa rin at hindi kay Jesus at sa church. Isipin niyo pong maigi yun. Nasaan ang joy ninyo? Where is your joy found? Is it really found in Jesus Christ? In the church? Or outside the church? Kung ang joy ninyo ay, alam mo yun, doing what you want apart from Christ, apart from the truth of His Word, apart from the church, then that is not true joy. I tell you, it will end. Kasi ano yan eh, parang alam mo yun, yung something that gives you lang energy, but at the end of the day, may kakulangan sa puso. At malalaman ito ng isang tunay na Kristiyano. Malalaman niya ito. Ang katotohanan, as a Christian, even walang money, may kakulangan man dito, in reality, masaya pa rin. Totoo ba yun? Hindi naman lahat kayo, may pera palagi, di ba? Pero kapag wala kayong pera, malungkot na. But because we have our assurance in God that He will never leave us nor forsake us, we are assured that even without money itself, tayo pa rin po ay may kasiguruhan at may kagalakan. Kasi sana, kapag ang kagalakan ninyo pera, matakot po kayo. Kung ang money nagbibigay lang ng kagalakan siya, kung yun yung kagalakan ninyo sa buhay nyo ngayon, matakot po kayo.
Dahil po, displaced po ang heart ninyo, displaced po ang inyong thinking. Be reminded, everything is provided to us by God. It's not because we have, because dahil masipag tayo, matalino tayo, we deserve it. No, it's because of His grace. Kaloob po ito ng ating Panginoon. Kaya we submit to Him kung ano man yung kanyang ipinagkakaloob sa ating lahat. Okay? Wala man tayong sabihin natin na kaibigan, dahil yung mundo, ang kanilang pananaw ay joy nila, ay friends nila. May friends in church na matuturing natin na family, na ang concern ay hindi kabutihan lamang po natin, kung hindi kabutihan ng relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. That's the difference of having a friend in the church. Hindi ko sinasabi na alisin ninyo yung friend ninyo outside the church. Walang problema po doon. I have friends na hindi po mga Christians. Pero ang difference po ng friends ko outside the church and inside the church is yung concern yung mga kapatiran ko for my relationship with the Lord. Here, I can receive rebuke, I can receive correction, I can receive encouragement that can only be found in the church. Outside, meron ba kayong secular friend na magsawi, kasalanan yan sa Panginoon? Meron ba kayong kaibigan na unbeliever na ganon? Ay, alam mo, mag-repent ka, hindi yan tama. No, you cannot hear those things sa unbelieving people. But they can, di okay lang yan. Sige, magalit ka lang para malabas mo yung lahat na nasa puso mo. Di ba sila pa nga yung nag-aano sa atin na magkasala eh. But in the church, that is our joy. Kung joy nyo yun kung ayaw nyo actually ng rebuke, malalaman naman yun ng ating Panginoon, makikita nyo sa inyong buhay. Ayaw ko sa church kasi ayaw ko nang pinapakailaman yung buhay ko eh. And actually, the church is concerned for our growth. Kaya nga tayo nasa church eh. That's why we are included in the body of Christ so that we may grow in Christ-likeness. Kung walang rebuke, kung walang correction, paano ka lalago kay Kristo Jesus? Mahalaga po ito. So, wala man mali, masaya tayo. May friends tayo na nasa church na kagalakan natin dahil sila nag-establish ng ating relasyon lalo sa ating Panginoon. Ang work natin, dahil nabago na kay Kristo Jesus, ang pananaw natin, work na ang tuon na hindi lamang means of income, pero work as a blessing from God na thankful ka dito at hindi umaagaw yung work na ito sa iyong atensyon sa Diyos at sa iyong relasyon sa ating Panginoon. Nakita niyo yung pagbabago? Ang unbeliever, ang pananaw nila, work, 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 work. Ang Christian, importante ang work. Kasi pag hindi ka nag-work, laziness, yun din ay kasalanan. Pero the work we have right now is something that we thank the Lord dahil binigyan niya tayo ng opportunity na, alam mo yun, magkatrabaho at magamit din tayo doon sa trabaho natin na makapagbigay ng mabuting balita sa kanila. Makita yung ilaw na meron tayo kay Kristo Jesus that we may shine as light to those who are in darkness. At hindi umaagaw dapat sa isang tunay na mananampalataya na may buhay na walang hanggan, yung work sa ating atensyon at relasyon sa Diyos. So even work na bago. Sabihin ng iba, ayoko maging Christian kasi mawawala yung mga parties. Okay? Wala nang inuman, walang green jokes, o walang kabuluhan na bagay na hindi man makakapagbigay actually ng kaluwalhatian sa Diyos. But in reality, we also celebrate. Diba? In our church. Kaya nga mamaya, meron tayong BSL Shell Christmas Party. Bahagi ito. And the difference here is that when we gather in this kind of celebration, it is directed to the Lord. Meron tayong fellowship kung saan kinikilala natin ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay, kaya tayo nag-celebrate. Kung Christmas party man yung ating celebration, ito po'y pagkilala sa ginawa talaga ni Kristo Jesus. Hindi Christmas party ng mundo na ang pananaw ay regalo at pabonggahan ng damit, di ba? O pagandahan sila, o pagwapuhan man, o pasarapan ng kanilang makakain. It doesn't matter dahil ang pinaka-importante sa atin, we celebrate Christmas with an understanding of what Christ did for us. Marami ding iba sabihin, kapag ako naging Christian, ganito mawawala sa akin. Baka mawala yung pagbabakasyon ko. Well, going places with dear brothers and sisters in Christ, actually, we all experienced that. Tayo din po. Ako, I go out. Diba? Last time, palagi kong iniisip yung Sister Elo. Saan yung huli nating pinuntahan?
Sikihor. Okay. So, ilang araw ko nang iniisip. Sabi ko, saan yun? Letter something yun eh. Okay. And I have been with dear brothers and sisters going to Dumaguete, tama ba? Dumaguete and then Sikihor, having that fellowship with them. And tapos kasama pa namin yung Word Foundation Church sa Sikihor at that time. And siguro hindi makukumpara yung joy ko being with those people who knows and loves the Lord. Napakalaking blessing pa. Wala pong nabago, wala pong nawala. Yun yung gusto ko makita. Kasi minsan ang thinking natin, maraming mawawala kapag ano. No! Napalitan ito na mas tunay na joy in life. Okay? Sa inyong paningin, bilang isang Christian ba, may nawala sa atin na maganda at masaya? May nawala ba? Nung naging Christian kayo? Actually, napalitan pa ng mas mabuti dahil ang ating buhay ay naituwid, nailinya na kay Jesus. At mas lalong kagalakan pa ang ating natanggap ngayon. Hindi ito maikukumpara. Even ako nga, habang binabalikan ko yung life ko, nung hindi pa ako Christian, my life right now is, alam mo yun, milya-milya ang layo nito sa kagalakan na meron ako ngayon kay Kristo Jesus. Kaya kung ikaw ay mananatili na walang kaligtasan dahil natatakot ka na may mawawala sa iyo, kung ikaw ay mananatili na wala kay Jesus, masaya ka man sa mundo ngayon, but in time, eternal condemnation. Nakakatakot po ang katotohanan ito. Be reminded, sin only deadens us and saps our life, whereas Christ fills us with wonder and purpose. Ito ang nais ni Apostle John na makita natin kay Jesus. In Him was life. Are you really living? Do you feel that your life matters for something important? Kung Christian, meron na eh. Hindi, Lord, Christian ako eh. Meron importante kayong nais para sa akin. I remember last Thursday, I was sharing sa cell ng men ni Brother Vance. Ang sabi niya sa akin, Jay, can you share about Christmas and then about meron siyang dinagdag na turo na dapat daw idagdag ko yung about following Christ and serving Christ all the more in your life in line with the life of Paul. Parang ang hirap nung ano, no? Yung topic niya sa akin, ano, Christmas, tapos ipapasok mo sa life ni Paul, tapos dapat, okay, sabi ko, sige, aralin ko, titignan ko na lang yung bagay na yun, kung paano ko siya maipapagsama. But it was hard actually, but siguro yung panawagan lamang natin na magandang makita natin. Our life matters now because we are in Christ, if you are indeed in Christ. Dahil si Christ, naalala ko doon sa turo kong yun, yung sa John 17, forgot the verse, sabi doon, I have accomplished your will. Okay, na-accomplish ni Jesus Christ ang lahat ng nais ng Diyos Ama na kanyang gawin. So ginawa yun ni Jesus Christ para sa atin. So yung accomplishment na yun ni Jesus Christ, may panawagan din sa ating mga mananampalataya na meron din dapat tayong ina-accomplish bilang isang follower ni Jesus Christ. And that what give us life na parang importante dahil meron tayong kailangan i-accomplish. I-accomplish natin sa ating buhay na lumago in grace, na lumago in Christ-likeness. I-accomplish natin in life na tayo ay magamit ng Panginoon in evangelism, na makapagbahagi tayo ng kanyang salita. I-accomplish natin na tayo ay maging magandang halimbawa sa ating mga kapatiran, maging encouragement sa kanila para sa kanilang paglago sa church. Maging encouragement tayo sa ating asawa, sa ating anak, na ang ating tuon ay ang gospel, na sila ay lumago din kay Kristo Jesus. Alam yan, there are things na dapat nating makita, na dapat nating ma-accomplish bilang isang follower ni Jesus Christ. At yun yung sense of being natin ngayon. Hindi tayo parang, okay, naligtas ako, so what? Hindi siya yung parang, okay, naligtas ako, at least hindi na ako mapupunta sa impyerno. Ang question is, if you are in Christ, okay, I'm saved, Lord, ano yung nais mong gawin ko ngayon para sa iyong kaluwalhatian? Yun yung dapat na thinking ng isang tao na nananampalataya kay Kristo Jesus. And are you excited na inyo pong gawin ang mga bagay na ito? Jesus has life to give to those who trust in Him. Kaya nga sabi sa John 10:10, I came that they may have life and have it abundantly. Abundant life means abundant living for Christ and not for ourselves.
If you are not yet in Christ, at tingin mo okay ka na at masagana naman at masaya ka naman in a sense, think again, ang tunay na life ay matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. Dahil kay Jesus, ang buhay na ayon sa kalooban ng Diyos ay mapapasa atin at ito ay tunay na ating magiging kagalakan. If you are in Christ, joy can only be found in Him. If you are not yet in Christ, yung joy ng mundo, dinideceive lamang kayo. Dahil ang tunay na kagalakan, yung buhay na may kagalakan ay tanging matatagpuan lamang sa Kanya. Kaya nga maganda natin tignan yung John 1:4, yung preceding verses nito, that is between Jesus as the Word and Jesus as the life. So yung unang bahagi ng John 1:1-3 is about the Word, na ang ating Panginoon, siya ang salita. At dito sa bahaging ito, ang ating Panginoon ay ang buhay. It is through God's Word that Christ's life comes into us. Sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoong Diyos, tunay nating matatanggap ang buhay ni Kristo Jesus. This means that if you want to be growing, if you want to be flourishing with your spiritual life, then you need to be drinking from God's Word. Sabi nga sa Psalm 1 verses 2 and 3, Blessed, whose delight is in the law of the Lord, on His law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Siguro isang magandang example po yung buhay po ni Saint Augustine. Hindi ko alam kung kilala niyo po siya. Ako nung una, paano ko nakilala si Saint Augustine? Kasi nag-aral po ako sa La Consolacion College. At Augustinian teachers, sisters po yung may hawak ng school namin. Pero learning about his life, after na naging Christian ako, Christian talaga si Augustine. Okay? At siya po ay isang great theologian at that time. Siya po ay, sabi nga, doon sa magandang illustration na ito na aking nabasa, Augustine had a brilliant mind but was an ungodly youth. Matalino siya pero ungodly. Okay? His Christian mother, Monica, was burdened for his salvation and his lifestyle broke her heart. Christian yung nanay niya, pero ang kanyang anak ay namumuhay sa kasalanan. As Augustine grew older, bouncing from philosophy to philosophy and indulging himself in sin, he began thinking about Christianity. Siguro yung ibang Christian, ganito tayo. No? Alam mo yun, iba't ibang pananaw, and then biglang naisip natin about Christianity. He even listened to the famous preacher Ambrose of Milan. But that did not bring him to life until he turned to the Bible. As he tells sa kanyang book po na Confessions, Augustine was seated on a bench, grieving for the deadness of his soul, when he heard children's voices from over a nearby fence. They were singing a child's song with the words, Tole lege, tole lege. That is, in translation, take up and read, take up and read. Augustine fetched a book of Paul's letter he had with him, opened it, and read Romans 13:13-14, which reads, Let us walk properly, as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. Instantly he was converted, turned from his sins, and began his new life as a Christian. Just as Christ is the Word and then the life, it was by the Word that new life came into Augustine. Instantly he recalled, with the end of this sentence, by a light as it were of confidence now darted into my soul, all the darkness of doubting vanished away. Paano siya naging Christian? Because he read the Word of God. Nakita niya yung kanyang kasalanan. Nakita niya graphically in picture. Kaya sabi nga doon, let us walk properly as in the daytime, not in orgies or sexual immorality, not in sensuality, not in quarreling and jealousy. Nakita niya yung sin. At importante po na makita natin as a Christian ang understanding of sin. Kung walang true understanding of sin, hindi ka magiging Christian. Kasi bakit mo kakailanganin si Jesus Christ kung hindi mo nakita muna ang iyong pagiging makasalanan? Mahalaga na makita natin ang kalaliman natin sa kasalanan upang makita din natin ang ating tunay na pangangailangan kay Kristo Jesus. Lahat po tayo ay nagkasala, pero ipanalangin ninyo
na makita nyo nga ang kalaliman ng kasalanan ninyo sa inyong buhay. Makita nating lahat yun. By God's grace, nakita ko ang kalaliman ng aking kasalanan and I thank the Lord for that. Dahil doon ko din nakita ang tunay kong pangangailangan kay Kristo Jesus. So ito yung unang bagay na dapat nating matutunan. Life can only be found in Christ. Susunod, ating pong titignan, the light is shining. Okay? This is the connection na nais ni Apostle John na makita natin that life is in Christ. And second to that, in John 1:4-5, in Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness. So may light, si Jesus Christ ito, at siya yung nag-shine in darkness. Light is another of John's great themes. Ilaw ang ating Panginoong Jesus. Kung siya ang Word, kung siya ang life, siya din ang light. Okay? The first recorded words of God are in Genesis 1:3, let there be light. Okay? Light is an image that everyone understands and it brings a rich array of meaning. So ano ibig sabihin ng light? Ano nga ba yung pwede nating makuha in terms of understanding what light is? Una, the first thing light does is reveal. Di ba? Tama ba? Ang unang ginagawa ng ilaw ay i-reveal. Siguro kung papatayin po natin lahat ng ilaw ngayon at total darkness dito, anong makikita ninyo? Wala. So kailangan natin ng ilaw para ma-reveal ang mga bagay na dapat nating makita. Okay? So, kailangan mo ng ilaw para makita. Kunyari, pumasok ka sa isang madilim na kwarto, kailangan mo ng ilaw para makita mo kung ano ang nasa loob nito. Ito din po yung prophecy na ibinigay ni Isaiah patungkol sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. In Isaiah chapter 9 verse 2, the people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shine. So prophecy po ito. Ito po ay nagtuturo sa ating sa pagdating ng ilaw at ito po ay si Kristo Jesus. Ang tao po ay namuhay sa kadiliman o sa kasalanan. Sila ay walang pagkilala kung sino ang Diyos at namumuhay sila ayon lamang sa kanilang pananaw. Kaya nga darkened yung mind ng mga tao. Ganun din po tayo kung ikaw ay kung nung ako hindi pa mananampalataya, kung nung ikaw ay hindi pa mananampalataya, our mind is full of darkness. Dahil wala po tayong tunay na pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Si Jesus ay dumating upang i-reveal sa atin kung sino ang Diyos. Yun yung kanyang kahalagahan, yung po yung kahalagahan ng ating Panginoong Jesus bilang ilaw. Kaya nga John 14:9, sabi po dito, whoever has seen me has seen the Father. So, nire-reveal ni Kristo Jesus kung sino ang Diyos Ama. Sabi nga ni James Boyce, and I quote, Jesus is revealed as the one who knows God the Father and who makes Him known. Before Christ came into the world was in darkness. The world did not know God. Christ came, His light shone before men. Then men had light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Wala po tayong pagkilala sa Diyos, pero nung dumating si Kristo, nakakilala tayo kay Kristo. Di ba, nung unbeliever tayo, kung ikaw ay Christian, unbeliever tayo, sabihin natin, oo, may Diyos. Kilala ko siya. Alala ko pa nga nung bata ako, grade 1 yata ako noon. Clear na clear pa rin sa akin. Habang nakapila kami, nilalaro kami mga classmate ko, yung bigla kang gugulatin. Di pa gano'n. Tapos sabi niya, nagulat ka. So parang ang pananaw nila, wala ka daw pagkilala sa Diyos. Ang weird, no? Siyempre, mga bata kami noon. Okay? So, intindihin naman niya yun, bata eh. So, kapag pumikit ka daw, nagulat ka, okay, so, takot ka sa mga ganyan. So, parang hindi ka daw naniniwala sa Diyos. So, pinipilit ko ngayon, wag pumikit. Next time na gano'n din ako. Para lang ma-prove sa kanila, alam ko may Diyos. Okay? Ang weird, no? Pero ganun po yung kabataan noon. Ewan ko siguro, baka mas weird lang ng panahon namin. Pero ang katanungan, do you know God? Do you know God, what God is like? Jesus came to reveal God to you. Jesus came also to bring us into fellowship with God as worshipers in spirit and in truth. So nire-reveal ni Jesus Christ si God the Father para sa atin kung ano ang ating Panginoong Diyos, kung sino siya. Kanyang karakter ng holiness, ng kanyang katapatan, ng kanyang patience, ng kanyang understanding, ng kanyang mercy, ng kanyang love. Everything in the life and the character of Jesus Christ is seen in our God.
Second, light not only reveals, but it also warms. Okay? To walk in the darkness is to walk in sin and moral depravity. But the light of Christ warms the heart so that it is changed. So ang ilaw, nagbibigay siya ng warmth, ng init. Diba? Yung light. This spiritual transformation is what Jesus meant in John chapter 12, verse 46. Sabi niya doon, I have come into the world as light so that whoever believes in me may not remain in darkness. Mahalaga makita po na, dumating ako dito in the world as light para hindi daw kayo manatili sa kadiliman kung kayo ay mananampalataya kay Kristo Jesus. So may pagbabagong hatid dapat siya sa ating buhay. Hindi siya pwedeng, okay, thank you, Jesus, na dumating ka at niligtas mo na ako. Hindi, dapat may transformation. Meron po akong story na nabasa about the evangelist Harry Ironside. Nagpipreach po siya, sagot tagalugin ko na lang. Nagpipreach po siya outdoors sa San Francisco at meron pong isang famous atheist na lumapit sa kanya at ibinigay ang isang card. Nakasulat po doon, binasa po ito ni Harry Ironside. Sabi po doon sa card na yon, Sir, I challenge you to debate with me the question agnosticism versus Christianity in the Academy of Science Hall next Sunday afternoon at 4 o'clock. Ironside read the card aloud and replied, I am very much interested in this challenge. Therefore, I will be glad to agree to this debate on the following condition. Payag ako pero may condition. Okay? Namely, in order to prove that Mr. Something, or blank, nakalagay dito, has something worth fighting for and worth debating about, he will promise to bring with him to the hall next Sunday 2 people. So makikipag-debate ako, at para malaman natin ka talaga yung iyong i-debate ay tunay na may significance, may halaga. Ayoko makipag-debate kung ang aking ikadidebate wala namang halaga o walang significance sa kanyang sasabihin. Kailangan mo magdala ng dalawang tao. Una, one man who was for years what we commonly call a down and outer. A man who for years was under the power of evil habits from which he could not deliver himself, but who on some occasion heard the glorification of agnosticism. So itong tao daw to makasalanan, pero nung narinig niya yung teaching about agnosticism daw, and his denunciation of the Bible, yung pagtalikod sa Bible and about Christianity, okay, and whose heart and mind as he listened to such an address were so deeply stirred that he went away from the meeting saying, henceforth, I am too an agnostic. So dito sinasabi niya, magdala ka ng isang lalaki na makasalanan at nag-prove na nagbigay ng pagbabago yung agnosticism sa buhay niya. Na ang ganda ng pagtuturo ng agnosticism. Ngayon ako agnostic. Talagang gustong-gusto ko maging agnostic at naging maganda ang buhay ko. Sabi nga dito, and he adds, and as a result of imbibing that particular philosophy, found that a new power had come into his life. So may kapangyarihan daw, kung merong kapangyarihan man ang iyong tinuturo na may pagbabagong hatid, ito'y dapat makita sa kanya. Sabi nga, the sins he once loved, he now hates, and the righteousness and goodness are now the ideals of his life. May pagbabago na itong agnosticism na ito ngayon, naging righteous siya, naging holy siya, naging mabuti siyang tao. All because he is an agnostic. Along with such a man, Ironside asked the atheist to bring a woman na ganun din daw yung sitwasyon, na nabago siya about agnosticism at naging mabuti siyang tao. Magdala ka ng dalawang taong ito, imimit kita in debate. Then sabi naman ni Ironside, patungkol sa kanya, at the side of my bargain, I will bring with me at least, a very least, 100 men and women who for years live in such sinful degradation as I have tried to depict, but who have been gloriously saved through believing the gospel which you ridicule. I will have these men and women with me on the platform as witnesses to the miraculous saving power of Jesus Christ and as present-day proof of the truth of the Bible. Magdadala ako ng mga taong na-convert into Christianity na magpapatotoo na tunay na may pagbabago kay Kristo Jesus. After niyang banggitin yun, sabi nga, at this, the atheist walked away. For while Ironside could easily produce 100 men and women transformed by the light of Jesus Christ, the secular debater could not provide even one who had been changed by his philosophy. The reason we could do so is that the light of Christ warms and transforms the sinner's heart. May pagbabagong hatid.
Ang pananaw ng mundo, ang pananaw po ng secular view about Christianity, about religion, wala pong pagbabago. Yun po yung difference natin. Kaya nga minsan, kaya nabaalala nyo yung nabanggit ko last Sunday. Sino ang sumisira talaga in Christianity? Ang mga kapwa nating Kristiyano. Nagpo-profess na Christian, pero hindi Christian. Nagpo-profess na sila daw sumusunod kay Kristo, pero wala talagang tunay na pagbabago. Kaya nga mahalaga na tignan natin sa ating buhay. Meron bang change? Does it warm your heart na ikaw ngayon ay tunay na follower ni Jesus Christ? Na kapag ikaw nakasama ng isang unbeliever, oo, tunay nga itong Kristiyano. Tunay nga na siya ay isang tagusunod ni Kristo Jesus. Thirdly, light not only reveals and warms, but it also guides. Ating maiisip dito yung glory of cloud, of light na nag-guide sa bayan ng Israel habang sila po ay nasa desert. Alam niyo ba yun? May cloud, glory of cloud there, na kanilang sinusundan para hindi po sila mawala after the Exodus. Even in Psalm 119, verse 105 says, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ating Panginoon, Jesus, sabi din in John 8:12, "I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life." If you have come to Jesus Christ in faith and follow as His disciple, He will be a light to guide you. Fourthly, light conveys and stimulates life. Okay? Pinapagtibay tayo, pinapalago tayo ng ilaw. Okay? Parang isang halaman, upang ang halaman ay mabuhay at lumago, kailangan nito ng araw, 'di ba? Ng light, 'di ba? Kaya kita mo yung Christmas tree natin. Parang hindi malago. The joke lang. Kita niyo yung halaman natin diyan sa labas, iwan mo 'yan, mas lalong lumalago pa, basta madiligan lang, ano? Kasi nga, may light, may tubig, kompleto sila. Kaya nga minsan parang jungle na dun sa harapan natin. Dumadaan, lago-lago ng dito Kasi meron pong liwanag siyang natatanggap. Likewise, you will grow upward as the light of Christ's word shines in you. Sa patuloy na pakikinig, pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos, ang isang mananampalataya ay lalago. Apart from the light of God's Word. Kung hindi po kayo magbabasa, kung wala po kayong dedication in reading the Word of God, kung wala kayong pagbabago, ito mahalaga to, no? Isa sa mga palatandaan, ikaw ay isang tunay na Kristiyano, desire for the Word of God. Desire. Hindi pwede na Christian ka at nagbabasa ka lang ng Bible pag Christmas. O kaya kapag may Bible reading lang tayo pag Sunday. Hindi po, ang tunay na Kristiyano, may desire siya to read, to know. Dahil alam po natin, kailangan po natin ng kanyang salita. Dahil ito po yung nagbibigay kalakasan, ito po yung nagbibigay ng understanding sa ating buhay. John 1:4 says, "In Him was life, and the life was the light of men." Mahalaga na makita po natin ito sa ating buhay, na sa Kanya, kay Kristo, ang buhay at ang ilaw matatagpuan, at ito ay magiging paglago natin kay Kristo Jesus. So anong kahalagahan ng ilaw na ito? Sabi nga ni Daniel Doriani, Jesus wants you to be a lamp that reflects His light in the world. He wants you to reveal God to those around you. He wants you to warm others so that they will seek after truth and love. He wants you to be a guide to others, and He wants His light shining in and through to you to bring others to life. He said in Matthew 5:16, "Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven." And lastly, na image na gustong ipakita sa atin dito ni Apostle John in John 1:4-5 is darkness. Okay, the third image is darkness. This is opposite to light. Okay? So kabaligtaran po ito ng ating inaaral patungkol kay Kristo Jesus. Pero mahalaga na maunawaan natin kung ano yung tinuturo dito na darkness ni Apostle John. Sabi ni Daniel Doriani, and I quote, "If light stands for the knowledge of God, darkness represents the spiritual ignorance in which the world is perishing. If light stands for warmth and goodness, then the darkened world is that which is enslaved in sin and evil. If the light leads us in good paths, darkness is the realm of the lost and blind. If light brings life, then darkness in the realm is the realm of death." So darkness, makikita po natin dito sa Gospel of John, is opposed to the light.
John 1:5 says, "The light shines in the darkness, but the darkness has not overcome it." Itinuturo dito ang pagdating ni Jesus bilang ilaw at sa pagdating ni Jesus, agad na nag-o-oppose kaagad ang kadiliman ng mundo. Kaya nga sabi sa John 3:19, this is the judgment. The light has come into the world and people love the darkness rather than the light because their deeds were evil. Makikita natin in history of man kung paano po tumugon ang tao sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Alam natin ang pag-reject ng mundo sa ating Panginoong Jesus, di ba? Obvious po, di ba, yung rejection na ginagawa ng mundo sa ating Panginoon. Kaya naman kung sasabihin actually ng mundo na mabuti naman ang tao, ipaalala ninyo sa kanila ang ginawa nila kay Kristo Jesus. Si Jesus ay dumating bilang isang Diyos at tao, namuhay ng matuwid, hindi nagkasala, nagturo patungkol sa kasalanan at sa kaligtasan na ang tanging daan sa Diyos ay sa pamamagitan lamang niya. Si Jesus ang ilaw sa kadiliman ng mundo at dahil sa kanyang pagdating at kaligtasang hatid dito, si Jesus ay nakatanggap ng galit ng mundo. Ilang beses na kayo na-reject sa gospel ninyo? Di ba? Ang ganda naman ng message natin. Ang ayaw lang nila sasabihin na sila ay makasalanan. Pag nasa topic ka na ng sin, ayaw na nila yan. Kasi ang thinking nila, sila ay mabuti. Kasi in description dito sa Gospel of John, ang tao na wala kay Jesus, sila ay nasa kadilim. Kaya huwag tayong magagalit sa mga unbelievers pag nire-reject tayo. Kasi nasa kadiliman sila eh. Kayo din ba nasa liwanag kaagad nung kayo'y pinanganak? Hindi, actually, bago tayo pinanganak, nasa kadiliman pa tayo. Nung ipinanganak tayo, nasa kadiliman pa rin tayo. Nagkaroon lamang tayo at napasok lamang tayo sa liwanag nung ating natanggap ang biyaya ng Panginoon na makilala natin si Kristo, Jesus. Tandaan natin na si Jesus ang ilaw sa kadiliman at dahil sa kanyang pagdating at kaligtasang hatid dito ating matatanggap ang biyaya kay Kristo. Sabi nga ni Daniel Doriani, the hypocritical Pharisees resented him for exposing their legalism. The priests and the scribes envied his popularity. The power-hungry Romans thought him a threat to their military domination. And it wasn't just the elite, for the ordinary people also called out for blood, for Jesus' blood in John 19:15. Away with him, crucify him. Ito yung kanilang demand kay Pontius Pilate. So makikita natin ang mundo ay patuloy po na nag-reject kay Jesus Christ. When God's Son came into the world nailed him to a cross. Ito po yung pinaka-cruelest form of execution na kanila pong pwedeng ibigay sa ating Panginoon. Hanggang ngayon, si Jesus ay kinamumuhuian ng mundo, hindi siya kinikilala bilang tagapagligtas at Panginoon, at hindi binibigyan ng halaga ang kanyang salita, at talikuran ang kanilang ginawa para sa kaligtasan ng sanlibutan. Lalo na kapag pinag-uusapan na ang kasalanan, ayaw na ayaw itong marinig ng mundo. Ayaw ng mundo na marinig ang patungkol sa kanilang kasalanan, kaya ayaw nila si Jesus. Ayaw nila kay Jesus. Dahil kapag pinag-uusapan na si Jesus ang topic ng kasalanan, ay hindi maaaring mawala. So kapag nag-share kayo ng gospel, magandang may sin issue. Hindi pa pwedeng, alam mo, the Lord loves you and has a better plan for you. Alam niyo yon? Hindi po. The Lord Jesus loves you. That's why He came to die for your sins because you are a sinner. You have to repent and acknowledge that you have sinned against a holy God. And you have to believe in what Christ did for you. That He lived a perfect life, that He died on the cross for your sins, that He was buried, that He was raised from the dead the third day. Now He is ascended on heaven, that He is now King of everything. Do you submit to that truth? Do you believe in that truth? Kaya nga po mahalaga na makita po natin ito. Maraming magsasabi pa rin na mabuti si Jesus at maganda ang kanyang ginawa. Marami na magsasabi ng papuri sa kanya, pero ang problema, nananatili pa rin sa kasalanan. Nakakatakot po kapag ganun ang inyong buhay. Nananatili pa rin na namumuhay para sa sarili at hindi talaga para sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So don't ever think na I believe that Jesus is good, He's great, wonderful, and everything. But if you live in darkness, you are just deceiving yourself. Kaya makita dapat ninyo ang katotohanan ito. Dahil si Jesus ay ilaw na dumating dito sa mundo na puno ng kadiliman, ikaw nga ba ay nagpakumbaba na sa harapan
ng ating Panginoong Hesus at tunay na kinilala ang iyong pagiging makasalanan at tunay na tinalikuran ang kadiliman at sumusunod na ngayon kay Hesus. Natanggap mo na nga ba ang biyaya ng kaligtasan na makita ang tunay mong kalagayan sa harap ng ating banal na Diyos? Na pagsisihan ang kasalanan, na tunay na talikuran ito at tunay na magpasakop lamang sa Kanya at mamuhay na nagbibigay kaluwalhatian lamang sa Kanyang pangalan. Mahalaga na ating maintindihan ang huling bahagi din ng verse 5. And the darkness has not overcome it. Ano nga ba ibig sabihin nito? Kung nakita na natin that Jesus is light, darkness is opposed the light, galit ang darkness, ayaw nila sa ating Panginoon. Ano nga ba ibig sabihin ng darkness has not overcome it? Ginamit ni John dito ay ang salitang Greek word na katelaben o overcome in English. At ito ay maaaring ma-interpret in different ways. Ang interpretation o translation po ng King James, ng NIV at ng NASB, ang kanilang paggamit po ng word na katelaben is comprehend. Kaya nga ang kanilang translation is, the light shines in the darkness and the darkness has not comprehended or understood it. So actually, sabi nga dito ng isang pastor o ng isang theologian, pwede naman yun that the darkness has not comprehend or understood the light, pero makikita natin, ang darkness talaga ay wala pong pagnanais na kilalanin ng ating Panginoong Jesus. Di ba nga, nakalagay naman sa Romans chapter 3, no one, di ba? No one looks for the Lord. No one seeks God. So darkness, tao na makasalanan, they will not seek God at all because only by grace nating hahanapin ang ating Panginoon. Biyaya din ni God na Kanyang ibinigay sa atin. Dito makikita natin, ninanais ng darkness dito ay ang ma-extinguish ang light. Ibig sabihin, nais ng darkness, ng kadiliman na mawala ang light. Kaya nga yung paggamit po natin sa ESV ay mas tama in terms of yung Greek word na translation. Sa ESV sabi nga, the darkness has not overcome it. Hindi na pagwagian ng darkness ang light. Okay? Sabi nga ni Leon Morris, the light and the darkness came into bitter and decisive conflict and the darkness could not prevail. Diba? Kasi may naliligtas pa rin hanggang ngayon, di ba? So, the darkness cannot prevail dahil marami pa rin mga tao na nagiging Christian at nananampalataya kay Kristo Jesus. Alam natin in history kung paano po pinagsikapan ng mundo na mabura si Jesus. Ang makalimutan siya, pero until now, patuloy pa rin na nagliliwanag si Jesus sa mundong ito na puno ng kadiliman. Patuloy pa rin na naiyahayag ang mabuting balita sa lahat ng bahagi ng mundo. Itinuturo ang tanging kaligtasan ay tanging matatagpuan lamang kay Kristo sa pamamagitan ng Kanyang mayamang biyaya sa Kanyang anak na si Kristo Jesus. Sabi nga ni Daniel Doriani, and I quote, walking in the light of Christ is the only way to live in the power of His salvation. You will never get rid of the darkness within you by trying to remove it yourself or by following some man-made program of life improvement. You don't take a bucket into a basement to bail out the darkness. You turn on the light and the light catches it away. John writes in 1 John 1 verse 7, if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sins. Kaya nga po maganda na makita natin na praise the Lord, ang Kanyang mabuting balita ay naihahayag pa rin sa ating bansa. Alam mo yun, yung freedom natin of religion. In other countries, hindi na po alam mo yun, kahit anong pagpipigil nila, kahit na ang US, pinagbabawal na nilang mag-pray, kahit hindi na nila, alam mo yun, ibang judiciary doon, ayaw na nilang nanunumpa sa Bible, because they don't believe in God. Kahit anong pagburang gawin nila sa mga bagay na ito, hindi nila maayaalis ang liwanag na hatid ni Kristo Jesus. Kaya nga dapat tayo magtuloy na maging mapagpasalamat. Lord, thank you. Thank you, Lord, dahil despite na ang buhay ko ay naging napakamakasalanan, ipinakita niyo yung liwanag sa akin na makita ko ang aking kasalanan. At hindi niyo ako hinayaan dahil sa iyong mayamang biyaya. Kinonvict niyo ako, binigyan niyo ko ng pagkakataon na marinig ang gospel, makita na ako'y makasalanan at tanging pag-asa ko ay si Kristo Jesus.
ang ating Panginoong Diyos ay napakabuti. Patuloy niyang inihahayag ang gospel. Patuloy na ang ilaw na ito ay nagniningning hanggang ngayon. Naalala ko lang yung isang napakinggan ko sa isang podcast kay John MacArthur. Sabi nga, minsan iisipin nyo ang Russia, parang walang gospel doon. Kasi Russia Kasi communist, di ba? Pero doon sa pagkakakwento nga ni John MacArthur, dahil isa sila sa mga nagsusupport sa mga Christians sa Russia. Underground sila doon Underground. Pero they are flourishing. The gospel patuloy pa rin na naihahayag. Naalala ko nga, nung kwento niya, nagpunta daw siya sa Russia. Tapos, marami daw kasing mga Christians na gustong magturo doon. Kasi gusto nila, missions. So, meron daw, iba't ibang mga Christianity, iba, syempre, mga hindi totoo, alam mo yung mga fake na Christians, Christian people, na nagturo. Tapos, yung translator nila na Russian, Christian talaga. So, part siya ng, kumbaga, panig siya kay John MacArthur. So, yung isang preacher na prosperity gospel yung kanyang message, nag-preach siya for about 20 minutes or 30 minutes yata about prosperity gospel. Tapos, yung Russian, tinatranslate niya lahat ng mga sinasabi. Tapos, nung umupo siya, katabi niya si John MacArthur, sinabihan niya si John MacArthur, no, I was just preaching the gospel. I never did translate kung ano yung kanyang mga pinagsasabi doon. The light shines. Kahit na minsan may mga wrong motives yung ibang tao, yung mga yung mga nagtuturo na hindi tunay na gospel, ang ating Panginoon ay napakatapat. Even in that kind of country, ang ating Panginoong Diyos ay naging tapat sa kanila at naihayag pa rin ang mabuting balita. In ending, let me just read again. In Him was life. Kanino mahahanap ang tunay na life? Kay Jesus Christ. And the life was the light of men. Ikaw nga ba ay nasa liwanag na? Ikaw nga ba ay nakay Kristo na? The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Kung ikaw ay nasa darkness pa ngayon, wala pa kay Kristo Jesus, aking panawagan, huwag mong hayaan na lumipas ang araw na ito, na hindi ka manalangin at humingi ng kapatawaran at ng tulong at ng biyaya ng Diyos na tunay mo siyang makilala. Light has already come 2,000 plus years ago, dumating na si Jesus Christ. Dumating siya para iligtas ang taong nasa kadiliman. Kung ikaw ay wala kay Kristo, ibig sabihin, ikaw ay nasa kadiliman. At inaabot ka ngayon ng ating Panginoong Diyos na ikaw ay magsisi, na ikaw ay manampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus, at maging bahagi ng liwanag, at ikaw ay makatanggap din ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw na pagwagian mo na ang darkness because of the grace of God, you are a Christian, then live a life na tunay na sumusunod kay Kristo. Hindi yung banjing lang na Christian. Kung hindi isang Christian talaga na lumalago, na nagiging matatag sa kanyang pananampalataya, tunay na kinakalaban ang sarili, tunay na nilalayuan ang temptasyon, at tunay na namumuhay na para kay Kristo Jesus at hindi na para sa sarili natin. Huwag po tayo nawa kung ikaw ay Kristiyano na huwag po tayong Christian lang by profession, but Christian na tunay na ang liwanag ni Kristo ay nakikita sa ating buhay. May pag-ibig sa kapwa, may pag-abot sa mga kapwa natin na wala pa kay Kristo Jesus. May pagkilos na banal na espiritu sa ating buhay na naghahayag ng kanyang salita at lumalago lamang patuloy kay Kristo Jesus. Ito ang tatlong bagay na mahalaga na makita po natin dito sa verse 4 and 5. Life, light, and darkness. Pero ang lahat ng ito, nagtuturo lamang kanino? Kay Kristo Jesus. Dahil ang pinaka-importante, inyong matanggap ang buhay kay Kristo, na tayo nga ay tunay na sa kanyang liwanag, at tayo, ating tunay ng napagwagian ang kadiliman, at ngayon namumuhay na sa liwanag at para sa kalawalatian ng ating Panginoong Diyos. Let us pray. Lord, once again, thank you for the time that you have given us. Thank you for your grace. Thank you for your word, Lord, na patuloy niyo pong binibigyan linaw sa aming lahat. Tulungan niyo nga po ang bawat isa na may sabuhay po ito, at tulungan niyo din po ang bawat isa kung wala pa po sila kay Kristo, na ilayo niyo po sila at iligtas niyo po sila sa kadiliman, sa kasalanan, mapatawad at makita ang kagandahan ni Kristo Jesus at manampalataya sa Kanya at magsisi. Lord,
biyaya niyo lamang po makakapagligtas. Kaya po kami lumalapit sa inyo, O Diyos. At salamat sa inyong mayamang biyaya, biyaya na nagpapatuloy na aming natatanggap sa bawat araw, biyaya ng inyong salita na nagbibigay liwanag sa amin sa bawat pagbabasa at pag-aaral namin. Nawa patuloy po namin lamang kayo na pasalamatan, purihin, luwalhatiin sa aming buhay. Thank you, O God, and we love you, O Lord. Thank you, Lord Jesus, for saving us. In Jesus' name we pray. Amen and amen.